Nagsimula ang kwentong ito sa maulang gabi. Sa isang bahay, nakapatay ang mga ilaw, ang dilim ng buong bahay. Sa isang kwarto may isang lalaki na nanonood ng porno. Kinaumagahan may isang magarang kotse ang dumating sa bahay na iyon. Madaming pulis din nasa labas ng bahay. Isang bangkay ang nilabas. Nagsalita ang isa sa mga pulis at sinabing ito ay si Andrew Marsh. Ang kinamatay nito ay cardiac arrest. Pumasok ang pulis sa loob at nag-inspeksyon. May nakitang mga gamit ng mga pulis at kinuhaan nila ito ng mga litrato. Dumating na ang araw ng burol, madaming nakidalo at nagdalamhati sa pagkamatay ni Andrew Marsh. Isang pari ang nagmimisa at nakikinig ang lahat. Isang lalaking nangangalang Frank ang lumapit kay Carlson. Si Frank ay isang lawyer. Si Carlson naman ay naging karelasyon ni Andrew Marsh. Nag-usap sila habang naglalakad. Sinabi ni Frank na pwede siya ang maging abogado ni Carlson. Habang nag-dinner si Frank at ang kanyang anak, isang babae ang humalik kay Frank at sa anak niya at saka nag-usap sila at ito ang kanyang asawa. Nagtatrabaho ito sa isang restaurant at bar. Pagkatapos ay umalis na sila. Sa loob ng police station, kinausap sila Frank at Carlson. Tinanong si Carlson kung ano ang ginawa niya ng gabing iyon dahil inaakusahan siya ang pumatay kay Andrew Marsh. Nagpatuloy ang pagtatanong ng pulis sa kanya. Sumagot naman siya ng totoo, inaresto. Si Mrs. Carlson, nagalit si Frank. Sinabi ni Frank na hindi nila pwedeng gawin iyon. Sinabi ng mga pulis ang dahilan kung bakit. Naaresto si Carlson. Dahil daw ito sa pera na nagkakahalaga ng $8 million. Lumabas ng police station si Frank at Carlson. Madaming reporter ang nag-abang sa kanila at dinumog sila habang palabas ng police station. Nagmamadaling makarating si Frank at si Carlson sa kotse para makauwi na nakasakay na sila ng kotse. Habang nasa biyahe pauwi ay nag-uusap sila, naimbitahan ni Carlson si Frank sa bahay niya at nang makauwi na sila. At silang dalawa nagtahalik ng matagal. Kinabukasan ay inimbitahan nila si Joanne, isa sa mga witness nila at in-interview ng mga pulis tungkol sa pagpatay ni Andrew Marsh. Meron silang nakuhang konting impormasyon. Pagkatapos pinuntahan ni Frank si Carlson at nagalit ito dahil nagsinungaling na si Carlson, nasigawan ito ni Frank. Pumunta si Carlson at Frank sa isang tindahan, pumasok sila doon at may binili si Carlson. Isa itong gamot at pinatikim niya ito kay Frank. Sinabi ng nagtitinda na gamot iyon sa dysmenorrhea. Pumasok sa isang room si Carlson at nagpa-acupuncture. Tinitigan at pinanood ito ni Frank, habang tinutusok ang mga sinulid sa likod niya. Pagkatapos ay hinatid niya na si Carlson sa bahay nito. Kinabukasan ay hearing na ng kaso ni Carlson. Nagsalita ang mga lawyer at sinabi na si Carlson ang pumatay kay Andrew Marsh. Sinabi ng lawyer na pinatay ni Carlson si Andrew Marsh gamit ang anumang bagay na matalim at siya ay gumagamit ng cocaine. Sinabi din ng mga lawyer na namatay si Marsh dahil sa heart attack at may pasa ito sa kanyang kamay. Nagpatuloy ang hearing, kinausap na nila ang mga nakakakilala kay Marsh. Nagtanong-tanong sila ng mga bagay-bagay sa mga nakakakilala kay Marsh. Pero walang patunay na si Carlson talaga ang pumatay kay Andrew Marsh. Natapos na ang hearing at pumunta sa isang restaurant si Carlson at Frank. Kumain sila doon at nag-uusap. Nag-usap sila tungkol kay Andrew Marsh. Tinanong ni Frank si Carlson kung kailan niya unang nakilala si Andrew Marsh. Napaluha ito at tumingin sa kanyang paligid. Hinatid ni Frank si Carlson sa kanyang bahay. Hahalikan na sana ni Frank si Carlson pero pinigilan niya ito at pinauwi na niya. Nag-good night na sila sa isa't isa. Naglakad na palayo si Frank at sumakay na sa kanyang kotse. Hindi pa muna umaalis si Frank at pinagmasdan pa niya ang paligid ng bahay ni Carlson. Nakita ni Frank na may bukas na bintana at nag-alala siya, kaya lumabas siya ng kotse para tingnan yon. Pumasok si Frank sa loob ng bahay ni Carlson. Umakyat siya sa taas at chinek ang paligid. Nasa likod ni Frank si Carlson. Hinalikan siya nito at sabik na sabik ang dalawa, naghalikan sa hagdanan, at pagkatapos sa kama, kinuha ni Carlson ang sinding kandila at pinatulo ito sa katawan ni Frank hanggang nag-sex silang matagal. Kinaumagahan ay tumunog ang alarm. Nagising si Frank, pinatay niya ang alarm at tiningnan si Carlson. Tumayo siya at naligo. Araw na naman ng hearing at isang doktor ang tinanong ng mga lawyer. May pinakitang recording tape si Frank. Inabot niya ito sa judge. Pagkatapos ay nagtanong si Frank at doon na natapos ang hearing. Sumakay sila ng elevator papuntang parking. Nang makarating na sila sa parking area at umakyat si Carlson sa taas ng sasakyan, binasag ang ilaw nito at naghubad sa harap ni Frank hanggang nag-sex ang dalawa. Dumating na ulit ang araw ng hearing, pinatawag ng lawyer si Jeffrey Roston.
Tinanong ito kung anong relasyon niya kay Carlson. Sinabi ni Jeffrey Roston na magkasintahan sila. Nahanapan nila ng butas ang kaso ni Carlson. Kinwento ni Jeffrey Roston ang karanasan niya habang nagtatalik sila ni Carlson. Natapos na ang hearing at nagmamadali si Frank, nagalit siya kay Carlson. Nagtalo sila sa isang kwarto. Pumunta si Frank sa isang bar kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Nagalit ang asawa nito dahil sa nalaman niyang nagpupunta si Frank sa bahay ni Carlson. Nagkausap pala sila ni Carlson. Nagdabog ang asawa ni Frank sa loob ng bar. Umalis sa loob ng bar ang asawa niya, hinabol niya ito at nagtalo silang dalawa. Nasaktan ang asawa ni Frank sa ginawa niya, hanggang sa tinaboy na lamang siya ng asawa niya. Nagpunta si Frank sa bahay ni Carlson at galit na galit ito. Tinawag niya ito sa pangalan niyang Rebecca at naitulak. Natumba si Carlson at napatingin kay Frank. Sinabi ni Frank kung bakit siya nagpunta doon at kung bakit nalaman ng asawa niya ang tungkol sa kanilang dalawa. Inakit naman ni Carlson si Frank at siya'y naakit na. Sinubukang pusasan ni Carlson si Frank, ngunit binaliktad ito ni Frank. Siya ang pinusasan at nagtahlik sila. Kinaumagahan, natutulog si Frank sa couch at ginising siya ng kaninag katrabaho para pumunta na sa hearing o sa conference room. Nagbihis na siya at pumunta na sa conference room. May pinakitang videotape ang katrabaho niya. Nakita nila na si Joanne at si Andrew Marsh ay nagtatahalik. Natuwa si Frank dahil isa itong malakas na ebidensya at maaring maipanalo nila ang kaso dito. Dumating na ulit ang araw ng hearing at pinatawag si Joanne. Nagsabi siya ng totoo sa loob ng hukuman. Sinabi niya na may relasyon sila ni Andrew Marsh at nagsiselos kay Carlson. Umiiyak na nagsasalaysay si Joanne. Maraming tinanong sa kanya ang mga lawyer, hanggang sa nagkaroon ng break ang hearing. Nasa comfort room ng mga babae si Carlson. Nag-aayos siya ng kanyang damit at make-up. Pumasok naman doon ang asawa ni Frank para mag-ayos at sinabi kay Carlson na sana ay pala rin siya. Tiningnan siya ng masama ni Carlson at sinampal ng asawa ni Frank ito. Nagpatuloy na ang hearing at kinuwestiyon na si Carlson. Tinanong siya kung bakit hindi niya pinakasalan si Andrew Marsh. Sinabi niya ang dahilan dahil uhaw si Andrew Marsh sa trabaho kaya hindi ito pinakasalan ni Carlson. Ang gusto daw kasi niya ay ang mga lalaking loyal at sa kanya lamang ang nakatingin. Tinanong ulit siya kung kailan niya nalaman na patay na si Andrew Marsh. Sinagot niya na sa balita niya lang nalaman na patay na ito. Nagpatuloy ang pagtatanong. Napaiyak si Mrs. Carlson. Natapos na ang pagtatanong sa kanya. Nagsimula na ang paghuhusga kung guilty ba or hindi ang kaso ni Mrs. Carlson. Natahimik ang lahat at nagsalita na ang lawyer. Si Mrs. Carlson ay hindi guilty kaya tapos na ang kaso niya. Natuwa ang karamihan sa manunood samantalang ang iba naman ay hindi. Paalis na si Frank, ngunit pinigilan siya ni Carlson at nagpasalamat ito. Nagabihan ay pumunta si Frank sa bahay ni Carlson. Pumasok ulit siya sa bintana at narinig niya na may kausap ito. Ito ay si Alan. Ito ay ang kasintahan ni Carlson. Pagkapasok ni Frank ay nagkatitigyan sila. Nalaman ni Frank ang totoo. Nagalit siya dahil ginamit lamang siya ni Carlson para maging inosente si Alan nang sa ganun makuha nilang dalawa ang pera. Nagalit si Alan at sinampal siya. Natumba si Carlson, naprotektahan naman siya ni Frank. Nasakal ni Alan si Carlson pero nakawala ito dahil sa pagprotekta ni Frank sa kanya. Tumakbo si Carlson sa kwarto niya at nagmamadaling binuksan ang kanyang drawer. Kinuha niya ang baril at naabutan siya ni Alan at sinakal siya. Inagaw ni Alan ang baril at inatak naman ito ni Frank. Nag-agawan sila sa baril at naiputok ito ni Alan pero hindi natamaan si Carlson. Nabasag ang mga salamin at natamaan ang mga ilaw. Nagpatuloy sila sa pag-aagawan hanggang sa nailaglag ni Frank si Alan mula sa pangalawang palapag ng bahay. Akala nila ay namatay na ito. Tinitingan nila si Alan mula sa pangalawang palapag ng bahay. Nabasag pa nga ang mga halaman sa ibabang palapag ng bahay kaya akala nila napatay na ito. Niyakap ni Frank si Carlson. Nakaakyat si Alan sa hagdan at binaril ng 2 beses si Carlson at tinamaan niya ito sa tiyan at sa puso. Natumba ito at nabasag ang salamin. Nahulog sa ito sa swimming pool. Hindi makapaniwala si Frank. Natulala na lamang siya. Sa bandang huli, dumating na ang mga pulis at ambulansya. Inimbestigahan nila ang mga pangyayari. Hindi din nila naabutan si Alan sa bahay na yon. Madaming nag-inspeksyon sa loob ng bahay. Tanging si Frank na lamang ang natira sa bahay na iyon, kaya kinuwestiyon siya ng kapwa niya lawyer. Kinuha na ang bangkay ni Carlson at sinakay na sa ambulansya, at dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo.
Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.